Radyo Mabuting Balita. Magandang hapon mga kapatid namin sa pananampalataya. Narito na ang mga nagbabagang balita sa oras na ito. Ang unang himala ni Jesus. Ang pagpapagaling ni Jesus sa anak ng pinuno. Ang pagpapakain sa 5,000. Lumakad si Jesus sa ibabaw ng tubig. Ito ang mabuting balita Unang-una, bagong-bago. sa inyong mga radyo. Sa buong pwersa ng HOPE 3721. Daluyan ng tapat at totoong balita tungkol sa salita ng Diyos. Mula sa Hope Church Imus, maghahatid sa inyo ng mga nagbabagang balita saan mang sulok ng mundo. HOPE, Pinatapang, pinalawak, pinalakas. ang radyo Mabuting Balita. Para sa detalye ng mga nagbabagang balita, ang unang himala ni Jesus. Para sa karagdagang detalye, Live mula riyan si Hazel Ruth Palak. Mula sa aklat ng Juan, Kapitulo 2, versikulo 1 hanggang 12. Napagalaman ni Jesus ay naghimala sa isang kasalan sa Cana sa Galilea. Sinabi ni Jesus sa mga tumutulong roon na punuin ng tubig ang mga banga. At ito nga'y halos mag-umapang. Sinabi niya muli na kumuha ng kaunti at dalhin sa namamahala ng handa. Tila bagay hindi alam ng namamahala kung saan nanggaling iyon matapos niyang tikman ang tubig na naging alak. Kaya't tinawag niya ang lalaking ikinasal at sinabing ang masarap na alak ay unang inihahain. Kapag marami nang nainom ang mga tao, saka inihahain ang mababang uri. Ngunit sa huli ninyo inilabas ang masarap na alak. Ito nga ang unang himalang ginawa ni Jesus, pamamagitan nito ay inihayag niya ang kanyang kaluwalhatian at naniwala sa kanya ang mga alagad niya. Hazel Ruth Palak para sa Radyo Mabuting Balita. Samantala, ang pagpapagaling ni Jesus sa anak ng pinuno. Para sa detalye, nakatutok, Jasper Otukan. Mula sa aklat ng Juan, Kapitulo 4, versikulo 46 hanggang 54. Bumalik si Jesus sa Cana sa Galilea at sa bahay naman ng Capernaum ay may pinuno ng pamahalaan na ang anak na lalaki ay may sakit at naghihingalo na. Pinuntahan ng pinuno si Jesus nang malaman niyang siya'y bumalik at pinakiusapang pagalingin ng kanyang anak. Sinabi ni Jesus, hanggat hindi kayo nakakita ng mga himala at mga kababalaghan, kailanman ay hindi kayo sasampalataya. Ngunit sinabi ng pinuno, tayo na po Panginoon bago mamatay ang aking anak. Nang sabihin ni Jesus na umuwi na siya at hindi mamamatay ang kanyang anak, siya'y naniwala at nasalubong niya ang mga lagad niya sa daan upang ibalita na gumaling na ang kanyang anak. Lalo siyang namangha nang malaman niyang kapareho ng oras ng pagaling ng kanyang anak sa pagsabi ni Jesus na hindi ito mamamatay. Kaya't siya at ang kanyang buong sambahayan ay sumampalataya kay Jesus. Jasper Utukad para sa Radyo Mabuting Balita. sa ibang balita naman, ang pagpapakain sa 5,000, Angel Faith Palak para sa detalye. Mula sa aklat ng Lucas, Kapitulo 9, versikulo 10 hanggang 17. Tumungo si Jesus sa Bethsaida kasama ang mga alagad. Sinundan siya ng mga tao at nagsalita siya patungkol sa karya ng Diyos at pinaggaling ang mga may karamdaman. Nang palawag na ang araw, sinabi ng 12 kay Jesus na palisin na ang mga tao upang sila'y makahanap na ng mga kain at patutuluyan. Inutusan sila ni Jesus na bigyan ng mga makakain ng mga tao. Ngunit sambit nila na 5 tinapay at 2 isda lamang ang mayroon sila. Utos naman ni Jesus na pupuin ng mga tao ng 5,000 at kinuha ni Jesus ang tinapay at isda. Tumingin sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinaghati-hati niya ang mga ito at ipinautos na ibahagi sa mga tao. Ang lahat ay nakakain at nabusog at ang mga alagad ay nakapuno pa ng 12 kain nang ipunin nila ang lumabis na pagkain. Angel Faith Palak para sa Radyo Mabuting Balita. Magbabalik ang balitaan pagkatapos ng paalalang ito. Pasakop kayo at sumunod sa mga namamahala sa inyo. Sila'y nangangalaga sa inyo at mananagot sila sa Diyos sa gawaing ito. Kung sila'y susundin ninyo, magagalak sila sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Kung hindi, sila'y mamimigati at hindi ito makakabuti sa inyo. Sa aklat ng Hebreo, Kabanata 13, versikulo 17. Balik sa mga balita, Jesus lumakad sa ibabaw ng tubig. Rovi Lindaca, ibalita mo.
Mula sa aklat ng Juan, ikapitulo 6, versikulo 16 hanggang 21, nang magtakip silim na ang mga alagad ay pumunta sa tabi ng lawa. Sumakay sila sa bangka at naglayag papuntang Kapernaum. Madilim na'y wala pa si Jesus, lumakas ang hangin at lumakas ang alon. Nang makasagwan sila ng may 5 o 6 na kilometro, nakita nila si Jesus na lumalakad sa ibabaw ng tubig papalapit sa bangka. At sila'y natakot. Ngunit sinabi ni Jesus sa kanila, "Huwag kayong matakot, ako ito." Tuwang-tuwa nila'y pinasakay si Jesus at kaagad na nakarating ang bangka sa kanilang pupuntahan. Rovilinda ka para sa mabuting balita. Sa ibang balita naman, kaganapan sa San Pedro Worship Jesus Christ the Lord, alamin natin kay Davin Ruth de Vevar. Mula sa Pasita Astrodome, ibinuhos ng Panginoong Hesukristo ang kanyang kabutihan loob at kahabagan sa buhay ng mga dumalo na nanggaling pa sa iba't ibang lugar, tulad ng Laguna, Cavite, Muntinlupa, Caloocan at iba pa. Humigit kumulang 1,500 katao ang nagsidalo noong ika-28 araw ng Marso na pinagkalooban ng Diyos ng kanyang kalwalatian habang nagpupuri, sumasamba at nagkakaisa. Magsisimula rin na maulit ang ganitong napakabuti at napakasayang pagtitipon ng mga anak ng Diyos tuwing 4 na buwan. Kaya, halika na at sumama sa pagpupuri sa ating Panginoong Hesukristo sa mga susunod na pagtitipon. Muli, ako si Davin Ruth M. de Vevar, nakikinig, nanonood at hindi nahuhuli sa bawat eksena. Ito ang balitang Showbiz! Mula sa buong pwersa ng HOPE, iyan po ang mga balita sa oras na ito. Ako si Robert Daca. At ako naman si Shalmi Ishi Paten. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Magandang Magandang araw.